Tahimik ang Dragon Altar. Isang sagradong lugar na nakatago sa pagitan ng mga bundok, kung saan ang hangin ay amoy insenso at matandang bato. May mga lumang ukit sa pader, mga dragon na lumilipad, mga mandirigma na lumuluhod at mga sumpang hindi na mabasa ng karaniwang tao. Sa gitna ng altar, nakaluhod si Zilong. Hawak niya ang dragon spear. Hindi lang sandata kundi isang pamana. Kumikinang ang talim parang may sariling tibok ng puso. Bawat paghinga niya ay mabigat sa bawat pagkurap. May naririnig siyang bulong, hindi boses ng tao kundi boses ng panahon. Hindi ka pa handa. Minsan niyang naisip, ngunit kailan ka magiging handa kung hindi ka kikilos? Sagot ng kalooban. Sa labas, dumadagundong ang kulog, pero walang ulan, para bang ang langit mismo ay nagpipigil ng luha. Biglang umuga ang lupa. Ang apoy sa mga sulo ay nagliyab ng mas mataas, at ang mga anino sa pader ay gumalaw na parang buhay. Isang boses ang umalingaw-ngaw, malalim, matanda, at mabigat. Zilong. Napatigil ang puso niya. Hindi niya alam kung mula ito sa hangin o sa kanyang dibdib. Ang balanse ay nababasag, ang mga bayani ay nagiging mga sandata ng kanya-kanyang ambisyon. Sa isang kisap mata, nagbago ang paligid. Hindi na siya nakaluhod sa altar, nasa pangitain na siya. Nakita niya ang Munian Empire na nasusunog. Mga tore na bumabagsak, mga sundalong tumatakbo, mga sigaw ng mga bata sa ibang dako. May mga bayani na naglalaban-laban, mga kakampi kahapon, mga kaaway ngayon. At sa itaas ng lahat, may isang aninong mas malaki pa sa bundok. Isang presensyang hindi malinaw ang anyo, ngunit ramdam ang gutom. May isang nilalang na nagpapagalaw sa kanilang puso. Sabi ng boses, gutom sa gulo, uhaw sa pagpatay. Nakita ni Zilong ang sarili niya sa pangitain, puno ng sugat, nanginginig, ngunit nakatayo pa rin. At sa gilid ng eksena, may babaeng nakapulupot sa liwanag at kadiliman. Hindi niya makilala ang mukha, pero naramdaman niya ang bigat ng damdamin, pag-ibig at takot. Mamumuno ka, wika ng dragon. Hindi sa utos ng hari, kundi sa utos ng kapalaran. At kung pipiliin mong tumakbo, ang mundong ito ay mawawala. Bumalik ang paligid, nasa altar ulit siya. Pawis na pawis pero malamig ang balat. Dahan-dahan siyang tumayo at doon niya nakita may isang tao sa dilim ng haligi. Nakasuot ng kapababae, ang yapak ay magaan, ngunit alam mong sanay sa panganib. Lumapit ito at nang tumama ang liwanag sa mukha, Wanwan. Ang masigla, matapang, at palihim na bayani ng agility. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang mga mata. May lungkot, may babalang kiningkimkim. Zilong, mahina niyang sabi, hinahanap ka na nila. Sino? Tanong ni Zilong. Huminga ng malalim si Wanwan. Ang mga kampo, ang mga kaharian, at ang mga bayani na ayaw kang mamununo. Napakunot noo si Zilong, bakit ako? Dahil ikaw ang simbolo. Sagot ni Wanwan, kapag bumagsak ka, guguo ang pag-asa nila. Sandaling natahimik ang dalawa sa labas. Muling umuga ang kulog, lumapit si Wanwan. Inabot ang kamay ni Zilong, malinit ang palad niya. May isa pa akong dapat sabihin, bulong niya. Hindi ito basta digmaan, may pagtataksil. Kanino? Tanong ni Zilong. Hindi sumagot si Wanwan agad. Tumingin siya sa Dragon Spear, parang may takot. Sa pinaka-inaasahan mo, sabi niya sa wakas. Bumigat ang dibdib ni Zilong, ngunit mas lalo siyang tumatag. Kahit sino pa yan, sabi niya, harapin ko. Ngumiti si Wanwan, ngunit hindi ito masaya. Parang ngiti ng taong alam na may sakripisyong darating. Dumating si Zilong sa hangganan ng Munian, ng lupa ay tuyot. Parang matagal ng pinigan ng digmaan. May mga bakas ng sunog, may mga sirang karwahe, at may mga palaso sa mga puno. Mga tanda ng panibagong kaguluhan. Kasama niya si Wanwan bilang scout. Hindi sila magkatabi palagi. Madalas na sa mga bubong at puno si Wanwan nagmamasid. May tao sa harap. Bulong ni Wanwan mula sa itaas. Sa gitna ng daan may lalaking nakatayo, nakaharang, hawak ang isang napakalaking espada.
Ang hangin sa paligid niya ay parang mas mabigat. May aura ng pait, parang taong matagal nang nakikipaglaban sa sarili. Alucard! Ngunit hindi ito ang Alucard na karaniwang kilala bilang tagahabol ng demonyo. Ito ay Alucard na napagod na sa mga pangako ng kaharian. Tama na ang paglalakbay mo, Zilong. Malamig na wika nito. Hindi ka makakatawid. Sumulong si Zilong ng isang hakbang. Hindi ako naghahanap ng gulo. Alucard, may mas malaking kaaway kaysa sa atin. Tumawa si Alucard. Walang saya. Lahat ng kaaway ko pare-pareho mga taong nagsasabing para sa kabutihan, pero ang totoo gusto lang ng kapangyarihan. Nagkamali ka, sagot ni Zilong. Hindi ako humihingi ng trono, hinahanap ko ang dahilan kung bakit nagkakapatayan ng mga bayani. Biglang nagbago ang tingin ni Alucard. Kung ganon, patunayan mo. Eksena 2. Sumugod si Alucard. Isang iglap, nasa harap na siya, ang espada niya ay bumagsak parang guhit ng kidlat. Tinanggap ni Zilong gamit ang sibat. Klang! Nanginginig ang mga braso ni Zilong sa bigat. Kumilos siya ng mabilis, sumayad sa lupa, umiwas at sumaksak paharap. Ngunit mabilis si Alucard, gumulong, tumalon at pumalo mula sa tagiliran. Tama! Naghiwa ang talim sa balikat ni Zilong, tumalsik ang dugo. Zilong! Sigaw ni Wanwan mula sa itaas. Ngunit hindi siya sumingit, gumisi si Alucard. Hindi sapat ang pamana, kailangan mo ng karanasan. Pinisil ni Zilong ang sugat, huminga at tumindig ng mas mababa ang sentro ng bigat. Iba ang aura niya ngayon, mas tahimik, mas mapanganib. Kung karanasan ang gusto mo, bulong ni Zilong, ibibigay ko. Nagpalitan sila ng sunod-sunod na atake. Si Alucard, malalakas na palo. Bawat isa kayang basagin ng bato. Si Zilong, mabilis na saksak at footwork. Parang dragon na umiikot sa hangin, na basag ang lupa. Sa mga paa nila tumilapo ng mga bato, ang hangin ay parang hinihiwa. Sumubok si Zilong ng feint. Kunwari saksak sa dibdib, pero biglang lumihis sa tuhod. Ngunit pinasa ni Alucard ang galaw at sinipa siya sa tagiliran. Bumagsak si Zilong, gumulong sa putik. Hindi ka pa rin handa, sabi ni Alucard. Tumayo si Zilong, hingal. Hindi ako handa, pero hindi ako titigil. Sa taas, nakatitik si Wanwan, ang kamay niya ay nanginginig. Gusto niyang tumulong, pero alam niyang kung papasok siya, magiging mas magulo at baka ikamatay ni Zilong. At sa puso niya, may isang lihim na takot. Kung mamatay si Zilong dito, mawawala ang taong mahal niya. Sa gitna ng laban, nang umatras sandali si Zilong para huminga, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na boses ni Wanwan. Zilong, huwag kang susuko. Hindi ito utos, hindi ito taktika. Ito'y pakiusap, parang pinipigil na luha. Napasulyap si Zilong sa kanya, at sa iglap na iyon, may init sa dibdib niya na mas malakas pa sa sakit. Hindi ako susuko. Bulong niya para sa kanya. Sumugod muli si Alucard. Buong lakas ang espada niya ay kumislap, handang tapusin ang laban. At doon, ginamit ni Zilong ang Supreme Warrior. Isang kisap mata, nawala siya. Napalibot ng hangin ang katawan ni Zilong, parang dragon na humahati sa ulap. Lumitaw siya sa likod ni Alucard. Ang sibat ay nakatutok sa tagiliran. Sas! Tumama ang dulo sa armo, tumagos ng bahagya. Napaubo si Alucard at napaluhod. Ngunit hindi pa rin ito bumagsak, tumawa pa rin siya. Duguan, ganyan. Sabi niya, ganyan ang bayani. Biglang may balasong dumaan. Hindi galing sa kanila. May mga tagamasid, mga asasin mula sa dilim, nakasuot ng itim. May simbolo sa kanilang balikat, isang mata na may basag na linya. Ambush! Sigaw ni Wanwan. Bago pa man makarating ang susunod na panakay Zilong, tumalon si Wanwan at sinangga ito gamit ang sariling katawan. Tama! Tumagos ang pana sa kanyang balikat. Wanwan! Sigaw ni Zilong. Sa galit, umatake si Alucard sa mga asasing. Isang malakas na palo, dalawang ulo ang sumabog sa lupa. Doon nagbago ang lahat. Hindi na sila magkalaban, kundi parehong nakaharap sa mas madilim na puwersa. Hindi ito ordinaryong digmaan. Pabulong ni Alucard habang pinapatay ang huling asasin. May kumokontrol. Hawak ni Zilong si Wanwan. Duguan, bakit mo ginawa? Mahina niyang tanong, nanginginig ang boses. Ngumiti si Wanwan kahit masakit. Dahil hindi pwedeng mamatay ka, hindi ba? Dahil sa kapalaran. Tanong ni Zilong,
Umiling si Wanwan. Dahil sa ako, bulong niya. Dahil mahal kita, tanga. Natigilan si Zilong parang huminto ang mundo. Pero walang oras ang pag-ibig para magpahinga sa malayo. May mas maraming yabag. Bago pa mawalan ng malay si Wanwan, hinawakan niya ang kamay ni Zilong. May magtataksil. Bulong niya ulit at malapit na. Bumigat ang katahimikan. Tumayo si Alucard. Pinunasan ng dugo sa labi. Tumingin siya kay Zilong, hindi nakaaway, kundi isang mandirigma na may daladalang pasanin. Makakatawid ka, sabi ni Alucard, pero tandaan mo ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa espada. Ano? Tanong ni Zilong. Laban sa puso. Sagot ni Alucard, kapag dumating ang oras na kailangan mong mamili, may mawawala sa'yo. At iniwan sila ni Alucard sa hangganan para aninong bumalik sa sariling pangangaso. Si Zilong naman buhat si Wanwan naglakad patungo sa mas malalim na digmaan, dala ang sugat, pag-ibig at paparating na pagtataksil. 3 araw na naglalakbay si Zilong pitpit si Wanwan na may sugat sa balikat. Kahit ginamot na niya ito gamit ang mga halamang gamot, malinaw na mahina pa rin si Wanwan paminsan-minsan ay nanginginig siya sa lagnat. At sa bawat paghinto nila, mahigpit siyang hinahawakan ni Zilong, takot na baka hindi na ito magising. Hindi mo kailangang magmadali. Mahinang sabi ni Wanwan habang nakasandal sa puno. Hindi ako mamamatay, hindi pa. Pinilit ngumiti ni Zilong, pero kita sa mata ang takot. Wala kang karapatang iwan ako. Sagot niya, hindi pa tapos ang kwento natin. Nagkatinginan sila walang salita, pero maraming gustong sabihin. Dumating sila sa isang nakatagong nayon, mga bahay na yari sa bato at kahoy, tahimik at parang matagal na naghahanda sa digmaan. May mga taong nakatingin sa kanila. May takot, may pag-asa. Ngunit may isang taong hindi nagtatago. Nakatayo siya sa gitna ng plaza. Nakapulupot ang benda sa mga kamao. Kalmado ang muka. Matalas ang mata, Chu. Zilong, sabi ni Chu, walang galit, walang ngiti. Kailangan mong sumama sa akin. Napakunot noo si Zilong para saan? May utos mula sa konseho ng Munian at sa ibang puwersa. Sagot ni Chu, ikaw ay itinuturing na banta sa balanse. Banta, napatawa si Zilong ng mapait habang may gumagalaw sa likod ng mga anino. Hindi ko kailangang intindihin ang politika. Malamig na sagot ni Chu, ang trabaho ko ay sundin ang utos. Lumapit si Wanwan kahit masakit ang balikat. Chu, alam mong may mas malaking kalaban, bakit ka pumapayag na maging kasangkapan? Sandaling nagdilim ang mata ni Chu dahil kung hindi ko susundin, may ibang mas walang awa ang gagawa. Tahimik. Pagkatapos, itinaas ni Chu ang mga kamao. Hindi kita gustong patayin, sabi niya, pero hindi kita hahayaang magpatuloy. Walang sigawan, walang galit. Isang hakbang pasulong ni Chu. Isang iglap. Sumabog ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Isang sipa ang dumapo sa tagiliran ni Zilong. Pinatalsik siya sa isang pader. Bam! Napisinghap si Zilong, mabigat, malinis, eksakto. Tumayo siya, hawak ang sibat, ganyan pala ang disiplina ng Munian. Hindi ito disiplina, sagot ni Chu, ito ay pananagutan. Muling sumugod si Chu, sunod-sunod na suntok, sipa, ikot, talon, si Zilong ay umatras. Sumalag, sumubok, sumaksak, pero binabasa ni Chu ang bawat galaw. Isang sipa sa pulso, nabitawan ni Zilong ang sibat. Isang siko sa dibdib, bumagsak siya sa lupa. Hindi ka galit, hingal na sabi ni Zilong habang bumabangon. Pero handa kang kumatay. Kailangan, sagot ni Chu, kung hindi ako ang gagawa nito, mas masama ang gagawa. Ganyan din ang sinasabi ng mga diktador. Balik ni Zilong, sandaling natigilan si Chu. Sa gilid, nanginginig si Wanwan. Gustong sumigaw, gustong humarang, pero alam niyang magiging sagabal lang siya. Muling nagbanggaan ang dalawa. Si Chu, parang tubig tuloy-tuloy, walang aksaya sa galaw. Si Zilong, parang bagyo, mabilis, agresibo, ngunit minsan ay pabigla-bigla.
Isang malakas na sipa ang tumama sa panga ni Zilong, tumilapon siya. Duguan ang labi. "Zilong!" sigaw ni Wanwan. Nakahandusay si Zilong sa lupa. Humihingal sa kanyang paningin, parang nagiging malabo ang mundo. At doon niya narinig muli ang boses ng dragon. Hindi lahat ng kalaban ay masasaktan ng lakas. Ang iba, kailangan mong talunin sa pag-unawa. Pumikit si Zilong, huminga, tumayo muli, ngunit iba na ang tindig, mas kalmado, mas mabigat. Hindi siya sumugod. Hinintay niya si Shu. Nang umatake si Shu, hindi niya sinalubong, iniwasan niya. Ginamit niya ang galaw ng kalaban-laban dito. Isang ikot, isang tulak, isang siko sa balikat. Napatras si Shu sa unang pagkakataon. Nagpatuloy ang laban, mas tahimik, mas mabigat. Sa huli, nakahanap si Zilong ng puwang, isang mabilis na galaw. Nasa likod siya ni Shu. Hindi niya sinaksak ang liig. Sa halip, itinutok niya ang sibat sa lalamunan nito at huminto. Tapos na, sabi ni Zilong, kung gusto mo akong hulihin, kailangan mo akong patayin at ayokong gawin yan. Tahimik si Shu mahabang sandali. Pagkatapos ibinabad niya ang mga kamao. Nanalo ka. Sabi niya, hindi dahil mas malakas ka, kundi dahil mas malinaw ang dahilan mo. May isang bayani, bulong ni Shu habang naglalakad palayo, na nakikipagkita sa basag na mata, isa sa mga respetado, isa sa mga pinagkakatiwalaan. Sino? Tanong ni Zilong. Umiling si Shu. Kung sasabihin ko, mas mapapabilis ang plano nila. Pero mag-ingat ka, ang kaaway nasa tabi mo minsan. Tumingin si Shu kay Wanwan. Isang tingin lang at umalis siya. Nanlamig ang likod ni Zilong. Dumating sila sa malaking tarangkahan ng Munianin Empire, mataas ang pader. Makapal ang bakal at puno ng sundalo. Sa gitna ng hugbo, nakatayo ang isang higante sa baluti. Tigreal. Hawak niya ang martilyo at kalasag. Parang mismong pader na may buhay. Zilong, sigaw ni Tigreal. Sa utos ng Munian, ikaw ay huhulihin, isuko mo ang iyong sandata. Sumulong si Zilong, hindi ako kaaway ng Munian. Pero may mas malaking kaaway na paparating. Hindi iyon ang usapin. Sagot ni Tigreal, ang kaayusan ang mahalaga. Hindi na sila nag-usap. Umandar ang mga kanyon. Sumugod ang mga sundalo. Si Zilong isang bagyo sa gitna ng hukbo. Si Wanwan mula sa likod, nagbibigay ng suporta kahit masakit pa ang sugat. Ngunit nang bumagsak ang martilyo ni Tigreal sa lupa, sumabog ang buong linya ng hukbo. Parang lindol. Napatigil si Zilong, hinarap niya si Tigreal. Atin na lang ito, sabi ni Zilong. Tumango si Tigreal. Ang bawat palo ni Tigreal ay kayang pumatay ng 10 tao. Ang bawat saksak ni Zilong ay kayang butasin ng bakal. Ngunit sobrang tibay ni Tigreal. Tumama ang sibat sa kalasag. Klang! Walang epekto. Sumagot si Tigreal ng isang palo. Bam! Lumipad si Zilong, bumagsak sa pagitan ng mga sundalo. Zilong, sigaw ni Wanwan. Habang sinusubukan ni Zilong bumangon, may mga sundalong tumakbo at humarang sa susunod na atake ni Tigreal. Hindi para kay Zilong, kundi para sa mga sibilyang nasa likod. Isa-isa silang nadurog. Nakita ito ni Zilong at doon niya naintindihan. Hindi si Tigreal ang masama, isa lang siyang sundalong naniniwala sa tungkulin. Sumigaw si Zilong at ginamit ang lakas ng dragon. Isang saksak na parang kidlat, nabitak ang kalasag ni Tigreal. Ngunit sa parehong sandali, tumama ang martilyo sa dibdib ni Zilong. Naranggaman na ang buto, bumagsak silang dalawa. Nagsalita si Tigreal. May, nasa loob ng konseho siya ang nagbubukas ng pinto sa kadiliman. Hindi ko alam kung sino, pero hindi ito ordinaryong digmaan. Ngumiti siya ng mapait. Zilong, kung tama ka, sana patawarin ako. At bago pa man muling makabangon ng hukbo, pinayagan ni Tigreal na makalabas si Zilong at Wanwan sa lihim na daan. Isang pagtataksil sa utos, isang sakripisyo sa karera, isang bayani na piniling maging tao muna bago sundalo.
Sa labas ng munian, sa isang lumang ture na gumuho na ng kalahati, doon nagpahinga sina Zilong at Wanwan. Umuulan mabigat, parang gustong hugasan ng langit ang dugo sa mundo. Nakaupo si Zilong sa tabi ng apoy, hawak ang basang tela na pinipilit pigilan ang pagdurugo ng balikat ni Wanwan. Ngunit kahit nakabenda, maputla ang mukha niya. Nilalamig ka ba? Tanong ni Zilong. Umiling si Wanwan, mainit. Masyadong mainit. Hinawakan ni Zilong ang noo niya, nagliliyab sa lagnat, kinabahan siya. Kasalanan ko ito, bulong niya, kung hindi kita isinama. Hinawakan ni Wanwan ang kamay niya, mahina, nanginginig. Kung hindi ako sumama, sabi niya, mamamatay ka na kanina, sulit na to. Pinilit niyang gumiti. Hindi gumanti ng ngiti si Zilong, nakatitig lang siya. Parang may hinahabol na oras. Habang pinapalitan niya ang benda, may napansin si Zilong. Itim na ugat na gumagapang mula sa sugat. Nalason, bulong niya. Umiling si Wanwan. Hindi ordinaryong lason yung pana. May simbolo ng basag na mata. Nanlaki ang mata ni Zilong, ibig sabihin, sinadya nila. Tumango si Wanwan, may kontrata sa ulo mo at hindi lang isa ang kukuha. Tahimik, umuulan. Biglang nagsalita si Zilong, parang natatakot na hindi na umabot ang oras. Kapag natapos to, kung mabuhay tayo, may gusto akong sabihin. Ngumiti si Wanwan, mahina, alam ko na. Namula ng bahagya si Zilong, paano mo? Kilala kita, sabi niya, matagal na. Nagkatinginan sila, walang halik, walang yakap. Pero sa katahimikan, may pangakong hindi binigkas. Sa gitna ng gabi, habang mahimbing sana ang pahinga, may gumalaw sa dilim. Hindi naramdaman ni Zilong, hindi naramdaman ng apoy, ngunit naramdaman ng hangin. Shing! Isang kutsilyo ang tumusok sa bato. Isang pulgada mula sa ulo ni Zilong, agad siyang tumayo, hawa ang sibat. Mula sa anino, lumabas ang isang lalaking nakaitim at puti. May mga kumikislap na patalim sa paligid niya. Gusyon, sayang, sabi nito, kalmado, isang segundo pa sana. Magkano? Tanong ni Zilong. Ngumiti si Gusyon, hindi usapin ang pera, utos ito. Kanino? Hindi ko tinatanong, sagot ni Gusyon, hindi rin kita sasagutin. Tumango si Zilong, kung ganon, tapusin natin to. Hindi tumakbo si Gusyon. Nawala siya. Biglang may patalim sa likod ni Zilong, umiwas siya sa huling sandali. Sumagot siya ng saksak. Ngunit hangin lang ang tinamaan, mula sa kaliwa, mula sa kanan, mula sa itaas. Parang tatlong Gusyon ang umatake. Nahiwa si Zilong sa braso, sa hita, sa tagiliran. Hindi ka sanay sa kalaban na hindi mo nakikita, sabi ni Gusyon. Biglang nagbago ang target ni Gusyon. Isang patalim ang lumipad patungo kay Wanwan na nakahiga. Huwag! Sigaw ni Zilong. Sumugod siya, sinalubong ang patalim gamit ang sariling katawan. Tama! Tumagos sa balikat niya. Napaatras si Gusyon. May kahinaan ka, delikado yan. Huminga si Zilong, masakit pero malinaw ang isip. Hindi niya hinabol si Gusyon. Sa halip, isinara niya ang mga mata, nakinig siya. Sa yabag sa paghiwa ng hangin sa paghinga, nang maramdaman niya ang kaunting pagbabago, sumaksak siya. Tama, napasigaw si Gusyon. Tinamaan sa balikat. Umatras si Gusyon, duguan. Tama na. Sabi niya, hindi kita mapapatay ngayon. Sabihin mo kung sino ang nag-utos, singhal ni Zilong. Tahimik sandali si Gusyon, pagkatapos sinabi niya, ang kontrata. Dumaan sa isang bayani, isang respetado, isa sa mga pinuno ng alyansa. Pangalan! Sigaw ni Zilong. Umiling si Gusyon. Hindi ko alam kung sino talaga, pero alam ko ang simbolo niya. Inihagis niya ang isang maliit na medalya, isang basag na mata. Mag-ingat ka! Sabi ni Gusyon bago tuluyang maglaho sa dilim. Ang susunod, hindi na makikipag-usap. Dinala ni Zilong si Wanwan sa isang lihim na lungsod ng mga hilar at monghe. Doon nila hihintayin ang lunas sa lason. Isang bayani ang sumalubong sa kanila. Isang matangkad, may baluti, may maamong mukha. Estes! Dito kayo ligtas. Sabi ni Estes, ako ang bahala sa kanya. Napaluwa si Zilong sa ginhawa. Salamat! Habang ginagamot si Wanwan, napansin ni Zilong na may kakaibang marka sa kuwintas ni Estes. Isang hugis, pamilyar. Isang mata, may maliit na bitak. Nanlamig ang likod niya. Kinagabihan,
narinig ni Zilong ang usapan sa lihim na silid. Boses ni Estes. At malapit na siyang mamatay. Sabi nito kapag nawala ang babae, mawawala ang balanse niya. Isang ibang boses ang sumagot. Malalim, hindi pamilyar. Siguraduhin mong magmumukha itong natural. Sumugod si Zilong sa silid ni Wanwan at nakita niya. Si Estes hawak ang kristal sa dibdib ni Wanwan. Ginagamot ba o inuubos ang huling lakas niya? Nilingon siya ni Estes. Wala nang awa sa mata. Pasensya na, Zilong, sabi niya. Kailangan ng mundo ang kaguluhan para may maghari sa abo. Sumigaw si Zilong at doon nagsimula ang pinakamasakit na kabanata ng kanyang buhay. Dito na muna natin tatapusin ang ating kwento, mga kaibigan. Abangan ang susunod na kabanata. Sa susunod na kabanata ay malalaman natin kung mabubuhay ba si Wanwan o mamamatay ang masipsibang labanan ni Zilong at ni Estes. Tuluyan nga bang magiging personal ang laban para kay Zilong? Muli kaibigan ako, si Richard Belen. Hanggang sa muli. Goodbye.